What's up mga katingsin? Nagbabalikan Dewi po ng Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification button, click ang flash nyo rin na mga videos. So yun guys, tuturuan kayo kung paano mag-repair ng power supply tulad ng ganito guys. Ito po ay constant voltage power supply or tinatawag nilang centralized power supply. So, or power supply unit, di ba guys? So parang adapter lang din to guys. Marami lang saksakan dito. Marami lang kayo pwedeng paglagyan. Ito po, nakalagay dito guys, LED power supply. Guys, hindi po to guys pang LED power supply. Kasi ang power supply po pang LED guys ay kailangan ng constant current, constant voltage. Ito po guys ay constant voltage lang. Okay? So, ito yung voltage niya guys, 12 volts up to 10 amps. Ayan. So, ang problema nito, may power siya pero ayaw tumaas ng voltage kahit na anong adjust natin dito guys sa potentiometer or trimmer. So, tingnan nyo guys ha. So, power natin. Ayan, makita nyo. May power siya. Tapos, ito yung negative. Tapos, ito yung positive. So, ayan guys, kung nakita nyo, 9.9 volts lang siya. Taas natin guys yung sa trimmer. Todo natin. Ayan guys, 9.9 pa rin. So, baba natin. 9.9 pa rin guys. Ayaw bumaba, tas ayaw tumaas. So, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun guys, dahil malapit ako sa dagat. Ayan, sa ilog kasi ako guys, malapit din eh. So, itong trimmer, nagkaroon ng umido na to guys. So, ang gagawin ko dyan ay anin ko na lang yan. Lalagyan ko siya ng precision resistor para nakafix na siya guys sa 12 volts or ilalagay ko siya guys sa 12.8 volts. Ayan. Or 13 volts guys, pwede naman yan. Although nakalagay, ang gagamitin natin dito is 12 volts. So, mataas-taas ng voltage kahit pa paano mas maganda yun kasi gumagamit ako guys ng mahabang wire. Okay? So, ayun guys, madali lang naman siya tanggalin. Ito lang. Ito, tsaka yung nandito guys sa likod. Ito. So, alisin lang natin yan at papakatasin nyo guys yung loob. So, yun guys, ang loob niyan, lahat ay true hole component. So, meron tayo ditong high voltage power transistor. Tapos, meron tayo ditong dual pass recovery diode. Para sa output kasi ito guys. So, ayan, meron siyang capacitor bank. At pwede siyang gawing 110 or 220. May NTC siya guys para sa may tag dito sa current surge. Power surge, sorry. So, current protector siya guys sa power surge. At ayan. So, 5 amp na fuse. So, may choke siya. Ayan. So, ito yung nagsisilbing 240 volts hanggang 400 guys. Kasi kung nakita nyo guys, ito ay 250, 250, so 500 pagka siniris yan. So kaya meron siyang switch dito para dyan guys, dalawa na yan. So isa dito 110. So 110, 110 is 220. Ayan. At anong paligay-ligay pa guys. At palitan na natin to. So tanggalin ko lang to guys dito. Tsaka dito. Ayan. So, meron pa pala dito guys ito. So, alisin nyo rin to. Para matanggal yung pinaka-board. Ayan. So, alisin natin ito rito. Ayan. So, ito yung sa likod niya. Kita niya wala siyang SMD component. Lahat through hole. So, yun ang kagandahan dyan guys. So, mas madali siyang palitan ng pyesa. So, dito nakalagay dito ay
102 or 1K na trimmer. So, ibig sabihin nun guys, yung papalitan dito is 1,000 or 1 ohm. Ayan. From 1 ohm up to 1,000. Doon natin i-adjust yung 12 volts. 12.8 volts guys. Okay? So, para may idea kayo kasi hindi naman lahat ng ganitong power supply is pares-pares tayo guys. So, baka sa inyo may iba na nakalagay dyan or ibang component yung nandiyan dyan. So, at least alam nyo lang. Okay? So, ayan siya. So, ayan mga sir, kung nakita nyo at naglagay na ako ng resistor. So, wala na yung trimmer sa kanya. Kung nakita nyo guys yung symbol ng resistor dun sa may trimmer, so doon ako naglagay ng resistor. Okay? So, baka tignan nyo yung sa kabila niyan. Baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. Baka meron pang ibang resistor sa kabila. Wala po akong nilagay na daya dyan. Ayan. At, paano ko nagustuhan yung resistor na to? So, ang gusto ko kasi is 12.8. Pero yung resistor na yan guys ay nakaano sa 12.77 volts. So, okay na ako dun. Kasi, yun nga, sabi nga sa inyo, mahabang wire yung ginagamit ko. So, bumababa kasi yung voltage niya. Kapag sinakto ko sa 12 volts, so, mababa yun, magiging 11.9 or 11.8, 11.7, mga ganyan, mababa na siya. So, ngayon, kaya tatasan ko na lang yung voltage niya. So, makita nyo rito guys, ang dami kong ginamit na resistor para lang makuha ko yung gusto kong voltage. So, para saan ba to? Ito guys ay voltage divider. Okay? Siya yung nagbibigay ng voltage from negative to positive. So, yung gitna nun, yung middle voltage niya, yun ang ilalagay niya or sasabihin niya rito sa may controller niya na ito yung voltage. So, ayun. At eto guys, nakita nyo, gumamit pa ako ng jumper. Una, tinry ko yung 1K na resistor kasi yun yung nakalagay dito sa may trimmer niya. Kasi ang trimmer niya is 1K. Ayan, kung nakita nyo, 102. So, 2 means double zero. Ayan. So, 1000. Ayan, 1,000. So, 1K. So, tinry ko yun. Kaso, ang nangyari is 11.1 volt. So, ang baba. So, ang ginawa ko naman, ginumper ko naman. Ayan. So, yung 1K, para may idea kayo, saan yung 1K? Ito guys, yung 1K. Ito yung 1K. Tapos, ginumper ko naman, umabot naman na 13.8. Ayan. O 30.9. Basta na doon sa, ano na yan. So, sabi ko, napakataas na nito. Hindi na, hindi na pwede gaano sa akin to. So, yun. So, ang ginawa ko naman, nag-middle naman ako. So, nasa 500 naman. Ito, 510 ohms. Ayan. So, ano naman, nasa 11.7. So, hanggang sa, ayun, nakuha ko nga itong value na to. So, hindi ko ganong mapakita sa inyo kasi yung sa inyo, baka hindi ganyan ang maging resulta. Or hindi ganyan yung gusto yung voltage. So, kaya, mangyayari is from jumper, i-jumper nyo yung ginawa ko, i-jumper nyo, mataas yun pag ginumper nyo agad, tataas bigla yung voltage nya, napakataas nun. Or, ibababa nyo yung resistance, itataas nyo yung resistance. So, from 0 ohms or jumper, from 0 or yung jumper nga, hanggang 1,000 or 1K na resistor. So, doon nyo lang makikita yung voltage na gusto nyo guys. So, kaya kailangan bumili kayo ng madaming resistor para ma-combine nyo yung voltage divider para dito. Ayan. So, ayan. At pakita ko sa inyo guys na talagang yan na yun. Hindi ko kasi guys kailangan anin ko muna. Tag dito, yung ilagay ko muna yung mga wire. Okay. So yung mga sir, pinakita ko muna yung sa ibaba. Baka sabihin nyo kasi naglagay na naman ako ng ng magic. So ayan. So ayan guys, kung nakita nyo sa akin, ayan yung kulay.
So kasi baka sabihin nyo, ganyan din sa inyo, gusto nyo. So yan po ay 150 ohms. So kung pares lang tayo guys ng board. Pero kung hindi, hindi ko alam sa inyo guys, okay? So disclaimer lang din, kung di kayo guys, or wala kayong alam sa electronics, huwag yung gawin yung ginagawa ko. Okay? Sa mga newbie dyan at may konting kaalaman sa electronics, pwede nyo gawin to. So, ayan guys, at saksak na natin. So, ayan, nag-on siya. Although nag-on naman talaga siya. So, ayan, tingnan natin. Ayun. Diba? 12.76 volts. Kasi kanina nagpa-fluctuate yung dalawa. Nagiging 7, ayan, naging 5 naman ngayon siya. So, okay na yun sa akin, guys. At least, hindi siya yung kaninang 9.9 volts. Ayan, at magagamit ko na ulit siya. So, sa mga gusto sa aking video, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click all, guys. Bye. Peace.